Mga kaibigan, sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, ihahandog ko sa inyo ang kwento ni Maria at ang kanyang misteryosong karanasan sa malamig na kabundukan ng Baguio. Isang araw, nawala ang kanyang asawa na si RD. Ngunit bumalik ito na tila may kakaibang pagbabago. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Maria ang mga kakaibang kilos at amoy mula kay RD na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Sa kanyang pagtuklas, natagpuan niya ang isang nakakakilabot na lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang magandang araw po sa inyo, mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Salamat po sa inyong oras at interes sa aking kwento. Ako po si Maria at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan ko dito sa Baguio. Napadpad kami dito ni RD, ang aking asawa, nang magpasya kaming magsimula ng bagong buhay pagkatapos ng aming kasal. Ang aming tahanan ay yari sa kahoy at bato, nakatirik sa gilid ng bundok, malayo sa ingay ng syudad. Dito namin inasam na magtayo ng pamilya at mamuhay ng mapayapa. Ngunit hindi inaasahan na ang lugar na ito pala ay magiging entablado ng isang nakakapangilabot na pangyayari. Sa isang tahimik na gabi, habang nagwawalis ako sa sala, napansin ko ang mga larawan namin ni RD sa dingding. Ang mga pangako niyang babalik bago pa bumagsak ang unang niyebe ay nag-echo sa aking isipan. Ngunit ilang araw na ang lumipas at wala pa rin siyang balita. Ang bawat araw na lumilipas, mas lalo akong kinakain ng takot at pangamba. Walang naiwan na balita mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Lumipas ang isang linggo at sa bawat gabi mas lalo akong hindi mapakali. Isang gabi narinig ko ang tunog ng mga yabag sa labas ng bahay. Tumakbo ako papunta sa pinto at binuksan ito. Si RD sa wakas bumalik na. Sa una, hindi ako makapaniwala. Kinusot ko pa ang aking mga mata para masigurong totoo ang nakikita ko. RD, salamat sa Diyos, nandito ka na, sabi ko habang niyayakap siya. Ngunit naramdaman kong malamig ang kanyang katawan at tila may kakaiba sa kanya. Pumasok kami sa loob ng bahay. Kailangan mo bang magpahinga, mahal? Mukhang pagod na pagod ka, sabi ko sa kanya. Ngunit umiling lang siya at umupo sa isang sulok, walang interes sa pagkain o kahit anong tulong. Sa kanyang mga mata, wala akong makitang anumang sigla o kagalakan sa kanyang pagbabalik. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang kakaibang ugali ni RD. Hindi niya ako tinatawag sa pangalan ko at umiiwas siya sa pakikipag-usap sa akin. Isang gabi, habang kumakain ako ng hapunan, napansin kong hindi siya sumasabay sa akin. RD, bakit hindi ka kumakain? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot at tumayo na lang, lumabas ng bahay kahit malamig ang gabi. Sinundan ko siya ng tingin mula sa bintana, ngunit nawala siya sa paningin ko. Ang lamig ng gabi ay sumasalamin sa lamig na nararamdaman ko sa loob ng bahay. Ano bang nangyayari sa'yo? Bulong ko sa sarili habang tinitingnan ang kanyang paglalakad palayo. Hindi rin siya nagpapalit ng damit mula nang bumalik siya. Mas lalo akong nagduda. Bakit umiiwas siya? Bakit hindi siya kumakain sa harap ko? At bakit may kakaibang amoy na nagmumula sa kanya? Isang gabi, sinundan ko siya palabas ng bahay. Nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng bundok, nakatingin sa kawalan. RD, ano bang nangyayari sa iyo? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot at bumalik na lang sa loob ng bahay. Isang umaga nagising ako sa hindi pamilyar na amoy ng iniihaw na karne. Bumangon ako at pumunta sa kusina. RD, ano yang niluluto mo? Tanong ko. Nakapatay ako ng baboy ramo. Sagot niya ng malamig. Ngunit may pagdududa ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may mali. Bakit hindi mo ako ginising? Gusto ko sanang makatulong, sabi ko. Ngunit hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pagluluto. Tiningnan ko ang karne na niluluto niya at may kakaibang itsura ito. Hindi ko maipaliwanag pero hindi ito karaniwang baboy ramo.
Habang lumilipas ang mga araw, napansin kong unti-unting napapabayaan ang aming tirahan. Ang mga halaman sa labas ay nalalanta at ang loob ng bahay ay nagiging magulo. RD, kailangan nating ayusin ang bahay. Hindi na ito tulad ng dati, sabi ko sa kanya. Ngunit parang wala siyang pakialam at mas pinipiling mag-isa. Sinubukan kong ayusin ang mga bagay-bagay mag-isa, pero parang walang katapusan ng mga gawain. Parang mas mabilis pang magulo kaysa sa maayos. Isang araw habang naglilinis ako ng bahay, napansin ko ang pamilyar na Biblia na nakatabi sa isang sulok. Binuksan ko ito at nakita kong may mga pahina na punit. RD, bakit punit ang mga pahina ng Biblia? Tanong ko sa kanya. Ngunit hindi siya sumagot at lumabas na lang ng bahay. Binalikan ko ang mga punit na pahina at natuklasan kong ang mga ito ay tungkol sa mga demonyo at masasamang espiritu. Nagpasya akong mag-imbestiga. Pumunta ako sa likod ng bahay at nakita ko ang mga napabayaang hayop. Ang mga aso ay nagtatago at ang mga manok sa kulungan ay nagugutom. RD, kailangan nating ayusin ito, sabi ko sa kanya. Ngunit parang wala siyang naririnig at mas pinipiling mag-isa. Habang tumatagal, palala ng palala ang aking takot at pag-aalala. Ano bang nangyayari kay RD? Bakit nagbago siya? Sinubukan kong kausapin ang mga kapitbahay, pero parang ako lang ang nakakapansin ng pagbabago. Isang gabi, nagpasya akong sundan si RD. Nakita ko siyang pumasok sa pugon ng usok. RD, ano bang ginagawa mo dyan? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Lumapit ako ng dahan-dahan at narinig ko siyang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pumasok ako sa loob ng pugon at nakita ko ang nakakakilabot na katotohanan. Ang karne na nakasabit doon ay tao. Diyos ko, ano to? Bulong ko sa sarili ko. Naunawaan ko na ang taong bumalik ay hindi si RD, kundi isang nilalang na nagkunwaring siya. Kailangan kong tumakas, sabi ko sa sarili ko. Alam kong ako at ang aking hindi pa isinisilang na anak ay nasa panganib. Sa takot, nagplano akong tumakas at humingi ng tulong. Dahan-dahan kong inipon ang mga mahahalagang gamit at naghintay ng tamang pagkakataon para makatakas. Kailangan kong maging maingat at mabilis. Mga kaibigan, natutunan natin na hindi lahat ng bumabalik ay tunay na sila. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Mag-ingat sa mga nagbabalik, baka hindi na sila ang dati mong kilala.